Live web. Through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, unang araw ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW ang pag-usap sa pamahalaan ng Brunei para mailigtas ang 2 Filipino workers na hinatulan ng kamatayan. Kabilang sa mga OFW na nakulong sa Brunei si Edgar Puson na hinatulan sa kasong pagpatay sa kapwa na Pilipino noong 2005. Una na ring napababa ang parusa kay Puson sa habang buhay ng pagkakakulong. Bagamat umaasang mapalaya bago ang kanyang 70 taong kaarawan sa susunod na taon ayon sa DMW. Si Cyril Tagapa naman ay nakakulong simula pa 2016 dahil sa mga kasong pagpaslang sa Bruneian citizen, arson at pagnanakaw. Nagkaroon din ng pagkakataon si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mabisita ang 2 OFW sa kanilang piitan upang iparating ang ginagawang hakbang ng pamahalaan. Si Kakdak ay kabilang sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state visit sa Brunei Darussalam. Tinatayang mahigit sa 20,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Brunei. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, mabiyayang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala sa ating lahat ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na tunay na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa atin. Kaya mga kapanalig, mga brothers and sisters, samahan niyo po ako ngayon. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadalangin ko po ang lahat na nanood, nakikinig sa oras na ito. Ang lahat po, Lord, nananalig kami. Ano man ang aming mga problema, lulutasin mo. Ano man ang aming sakit, gagamutin mo. Sa lahat ng nanonood, nakikinig, sa nanalig sa iyo, Lord, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At yon ang banal na Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, nananalig kami sa mga oras na ito, ang bawat isa ay yung pagpapalain, iingatan, ililigtas. Amen. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa nga na Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mabiyaya, hapon sa inyo lahat, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong araw po na ito, napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa araw na ito. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang ating minamahal na Bishop, kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Maligayang pakikinig po, mabiyayang pakikinig sa inyo, Bishop. At sa ating minamahal na talagang napakasipag ng ating parish priest sa Santo Domingo Church, Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos. Maligayang pakikinig, mabiyayang pakikinig po, Father. At sa lahat ng ating mga kasamaan sa Santo Domingo, maligayang pakikinig po. At sa araw po na ito, may nais lang po ako na i-share sa inyo na mga inspirasyon kung saan nag-message sa ating mga kapanalig, members ng ating mga nakinig sa atin. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan, pero nakaka-inspire po ito na kanilang sinabi. Sabi nga sa atin na, Happy Easter, Sister Annalyn. Galing mong mag-preach sa Veritas. One time, nakapakinig ako sa'yo and na-touch mo yung heart ko. Kaya yung whole program mo, wala akong ginawa kundi umiyak. Salamat, thanks, kasi sa lowest point ng buhay ko, ginamit kang instrumento ng Diyos para mas lumapit ako sa Kanya. God bless sa'yo, sa buong pamilya. Amen? Maraming salamat po sa nag-message. Hindi ko rin ina-expect na talagang God is amazing. Ito yung power ng Diyos na in times of the lowest point ng ating buhay, meron tayong may sasalo sa ating buhay. May magliligtas sa atin. Ito yung napakaganda na nagbibigay sigla sa atin, nagbibigay buhay, nagpapagaling. At ito ang salita ng Diyos. Hindi po ako ito, ginamit lang po ako ng Diyos. Kaya nga, nung nabasa ko to nung first time, kasi nag-iisa lang din po ang yung anchor, Sister Annalyn. Talagang hindi ko masikaso na mag-check sa aking messages. Pero nabasa ko ito last 3 days ago. So, na-touch ako, naiyak ako kasi akala ko kasi na simple lang, pero marami palang tao na nabubuhayan ng loob. Hindi po pala simple ang mangaral ng salita ng Diyos. Tulad ng isang lupa na tigang, uhaw na uhaw sa tubig. Tayo na tao, para rin po tayong halaman o lupa na uhaw sa tubig na magpupuno sa ating pagkauhaw. At yun ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay sa atin, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kaya nga, dito na-realize ko na hindi pala ako dapat sumuko. Kasi, marami may enlighten ng buhay. Yung mga nadidimlan, nagliliwanag, na may pag-asa, na napakahalaga pala ang tingnan mo yung gaano kakamahal ng Diyos.
Amen? Kaya na-share ko to kasi bilang inspirasyon sa ating lahat na please, suportahan po natin ang lingkod ng Diyos, ang gawain ng Diyos, ang programa ng Diyos. Kung nakukuha natin na suportahan ang mga chismisan o ano man yan, higit sa lahat, suportahan natin yung ginagamit ng Diyos at ang gawain ng Diyos. Kasi hindi po kami ang sinusuportahan nyo, kundi ang Diyos. At sa ating pag-follow, pag-share, and like, and comments, o pagtulong, ano man yan, malit mahalaga. Ito ay magiging isa tayo na naging inspirasyon, o nagpagaling, o tumulong sa mga taong uhaw ang kaluluwa, na nais na mapuno ang kanilang puso ng pag-ibig, galak at pag-asa. At matatagpuan mo lang ito sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ang ating mga programa, every Sunday, meron tayong, bukod sa healing program, meron tayong Sunday Fellowship. Every Sunday po yun. 2 o'clock hanggang 5 po ng hapon. Bukas po ay mag-iba tayo ng schedule, 1 o'clock hanggang 4, kasi meron tayong procession sa Corpus Christi. So, kailangan din nating makiisa sa gawain ng ating kurap ng ating simbahan. At yun ay procession ng ating Corpus Christi sa Santo Domingo Church po. Sa pangunguna po ng ating minamahal na kurap paroko, Father Simon Peter Ramos. 4 o'clock ang Mass, at after the Mass, we have may procession na rin po. Amen? At ganoon din po every Sunday afternoon, back to usual po tayo. Ang ating Sunday Fellowship, 2 o'clock hanggang 5 every Sunday sa Santo Domingo Church, St. Martin de Porres Hall. O kung ano man, dito rin po sa, dalawa lang po ang venue natin. Sa Santo Domingo at doon din po sa tahanan ni Sister Cecilia sa Santo Domingo, 14P Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. Amen? At sa ating first Tuesday of the month, meron din po tayong monthly fellowship. Before the monthly fellowship, meron tayong kumpisal. Nag-offer ang ating minamahal na pari, si Father JP ng Confession po. Amen? At sa araw po na ito, muli binabati ko po kayong lahat. At napakaganda po ng ating mga talakayan ngayon. Simulan po natin ang ating pagninilay. Dito sa ating unang pagbasa, nung Biyernes po, basahin ko lang po. Sabi sa atin ng Diyos, ito yung panawagan sa atin. Napakaganda po, makinig po kayo mga kapanalig. Yung ating po ngayong tatalakayin para po sa ating lahat ito. Basahin ko lang po. Panawagan sa lahat ng tao na nalulungkot, nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng Diyos, umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel, magalak ka ng lubusan. Amen? So ito yung panawagan sa atin ng Diyos. Ang sabi niya sa atin, umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, magalak ka. So, sa lahat ng nanood, nakikinig, kung ano man ang ating katayuan ngayon sa ating buhay, may nagsasabi sa atin ngayon, at ito ang mensahe sa atin ni Lord, magalak ka, umawit ka ng malakas, sumigaw ka. Kasi ang sabi ni Lord, ang mga nagparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Amen? So, ibig sabihin, para sa atin, ito ang anyaya sa atin ng Diyos na tayong lahat ay dapat magalak, umawit, at sumigaw. Kasi bakit? Ang nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. Amen? At itinapon niya ang inyong mga kaaway. So, ibig sabihin mga kapanalig, magalak ka kahit wala kang pera. Magalak ka kahit ikaw ay inapi. Magalak ka kahit ikaw ay walang-wala. Kasi bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, ang mga nagparusa sa iyo ay inalis ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Amen? Ito'y napakagandang balita para sa ating buhay. Ano ba yung good news sa ating buhay? Ito na po yun mga kapanalig. Ito yung magandang balita sa lahat ng tao. Sinong gustong magalak?
Sino gustong umawit ng malakas at sumigaw? Dahil ang nagparusa sa iyo ay inalis na ng Diyos at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Kasi nasa kaligitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Naku, umuulan na naman. Basa na naman ito ako pa uwi. Oo nga. Siguradong pahirapan na naman tayo sa biyahe. Ingat, Mars! Huwag naman sana bumagyo. Kawawa naman ang sinampay ko. Tag-ulan na naman, kapanalig. Narito ang ilang safety tips para ligtas ang lahat ngayong tag-ulan. L. Laging magdala ng payong na panangga sa ulan. I. Iwasang lumusong sa baha na walang suot na bota. G. Gumawa ng emergency go bags na may mahalagang gamit tulad ng gamot, damit, mga hindi napapanis na pagkain, pito, battery, flashlight, at iba pa. T. Tandaan at ilista ang mahalagang numero sa telepono ng mga ahensya. A. Alerto tayo palagi sa balita. S. Sumunod sa abiso ng mga otoridad. Maaaring makaranas tayo ng mga baha at sunod-sunod na bagyo, kaya mabuti ng mag-ingat at manatiling ligtas. Ngayong tag-ulan, isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong tag-ulan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mga brothers and sisters, ipagpatuloy po natin ang ating pagninilay sa araw po na ito. Napakaganda po ng ating pagninilayan. Ito po ay mga salita ng Diyos na kung saan pinagsama-sama natin buong linggo. Amen. Kaya nga, nung araw ng Biyernes, ito po yung ating unang pagbasa. Very inspiring po sa ating lahat. Alam ko marami sa atin may pinagdadaanan sa buhay. Alam ko, marami sa atin na inapi, inapakan, o walang-wala. Pero ito yung naging inspirasyon natin. Kasi mismo ako naranasan ko. Yung agawang ka, agawin sa'yo o nakawin sa'yo yung posisyon. Yung posisyon mo. Yung tanggalin ka sa trabaho na walang katarungan. Pero hindi ito naging dahilan para manghina ka, para ikaw ay maging lupaypay. Kasi, ang naging batayan ko sa buhay, ang naging lakas ko, hindi yung trabaho hindi yung pera, kundi naging lakas ko yung salita ng Diyos, na kung saan pinanghawakan ko to, na ang lahat ng inaapi, ang Diyos ang magtatanggol. Ang luha na dumadaloy sa balo ay nakikita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa atin, basahin ko lang po. Sa Ecclesiasticus, sabi nga niya, ang luha na dumadaloy sa atin, basahin ko lang po. Kinalugdan ng Panginoon ang handog sa kanyang taong matuwid. Parangalan mo ang Panginoon parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inahandog mo sa Kanya. Ang Panginoon, hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap. Ang Panginoon na Diyos ng katarungang, wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap, sa halip agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsumamo ng biyuda nagsasaysay na nangyari sa kanya. Ang luhang dumadaloy sa pisngi ng balo ay sumisigaw laban sa tao naging dahilan ng kanyang pagluha. Amen? Ibig sabihin, yung hirap na dinanas natin, o anuman dinadanas natin, yung sakit, o anuman ito, meron kang kakampi, meron kang tagapagtanggol. Huwag mong hayaan na dahil lang ikaw ay ginawa ng masama o sinaktan o inagawan, ninakawan,
pati ikaw mawawala. Huwag mo hayaan na manakaw sa'yo yung faith, yung lakas, yung kapayapaan, yung peace of mind. Ito yung biyaya ng Diyos na tanging tataglayin natin habang buhay. Kadalasan nakakalungkot, maraming tao. Dahil sa pera, dahil wala lang silang pera, lulungkot na sila. Ito ang alalahanin natin, sinabi ng Diyos sa atin, umawit ka ng malakas. Sumigaw ka, Israel, magalak ka ng lubusan. Kasi ang mga nagparusa sa iyo, inalis na ng Panginoon at tinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Amen? Saan na yun? Sasabihin sa Jerusalem. Huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon, iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Mga kapanalig, alalahanin natin, ang Diyos ang siya nagliligtas sa atin o sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ng lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Amen? Ito yung nagagawa ng Diyos na kahit anong problema dumating sa buhay mo, ikaw ay nagagalak, sumisigaw ng awitin at nagpupuri sa Diyos. Totoo naman, ang sabi ko, Lord, hindi ko naman madadala sa langit ang posisyon. Okay lang, Lord, di ko madadala sa langit ang posisyon. Ang mahalaga, makarating ako sa langit. Ito sana yung ating pananampalataya. Ito sana yung ating set of mind. Ito maging ating pointer sa buhay. Huwag mong hayaan na dahil sa pera maging masama ka. Na dahil sa pera, mawala sa iyong habag malasakit. Maraming inapi, bakit? Maraming inapakan, bakit? Dahil naging matakaw sa posisyon, sa kapangyarihan. Nawala sa kanila yung pagkatao at dignidad. Kasi anong dahilan? Nawala sa kanila yung takot at pag-ibig at pananalig sa Diyos. Nawala sa pitak ng puso ng tao ang salita ng Diyos. Kaya umaayon sa takbo ng kasinungalingan ng sanlibutan. Kaya nga, kung ating paghinilayan sa unang pagbasa na ito, makikita natin na sino ba ang, sabi nga ni Lord, ang mga nagparusa sa iyo na lista ng Panginoon, dinapon niya ang inyong mga kaaway. Sino ba nagpaparusa sa iyo? Sagot po mga kapanalig. Mari po kayo mag-comment. Ano ba yung nagpaparusa sa iyo? Sino ba diba? Maraming tao pinarusahan kahit walang kasalanan. Alalahanin natin, napakalaking kasalanan sa Diyos ang humatol ng mali. Maraming gusto makamta ng katarungan na bilanggo ng walang kasalanan. Kasi wala silang pera o anuman. Pero hindi, ito na ba ang basihan ng tao? Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Marami nagagalak, bakit? Nagagalak sila kasi nanalo man sila, pero kung ikaw naman ay hindi, may iba, di ba, umiiyak. Kasi hindi niya nakamit ang katarungan. May iba man tuwang-tuwa kasi bakit? Nanalo sila kahit mali, kahit sila nagsinungaling. Pero alalahanin mo, hindi po forever yan. Meron tayong hukom. May Diyos tayo na hatol sa atin. At ang Diyos hindi kailanman masusulan. Di ba sabi nga ng Diyos sa atin? Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi na magtatagal kikilos ang Panginoon. Hindi niya ipagpapabukas pa ang pagpaparusa sa masama. Babali niya ang likod ng malulupit. Paghihigantihan niya ang mga bansa. Gagantihan niya ang bawat isa ayon sa nararapat sa kanya at hahatul ang kanilang gawa ayon sa kanilang nasa. Igagawad niyang katarungan sa kanyang bayan. Sa panahon ng kagipitan, kinasasabikan ang kanyang habag, parang patak ng ulan sa matinding tag-araw. Amen? So, merong sa ating buhay, wag po tayo mawawalan ng, wag sabi nga nila, wag kayong manghina. Wag manghina ang iyong loob. Kasi, bakit? Dahil nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makigalak siya sa iyong katuwaan.
Amen? Kaya nga, ibig sabihin, huwag kang manghina ang loob mo. Hindi ba kayo nahahabag? May mga tao, ngayon, may mapakabataan, mapamatanda, minsan nagkakaroon ng sakit sa isip. Pero kung titignan mo lang, ang buhay natin ay wala sa kasikatan, wala sa pataasan ng posisyon, wala sa kung anong meron ka. Dahil after all, ano man na-achieve mo, kung hindi mo nakilala ang Diyos, kung hindi mo napaglingkuran ng Diyos, kung hindi mo nasunod ang Diyos, at hindi mo nagawa ang kabutihan, mauuwi sa wala ang lahat ng ating pinagpaguran. Kaya nga sabi sa atin ng Diyos, ano mapapala ng tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay. Kung ang kapalit nito ay ang kanyang buhay ay mawala. So, huwag tayo maging after sa mga bagay na uubos, nawawala. Kasi, ito lang kung ating uunawain, sinabi ni Lord, ang tao dapat magalak, hindi dahil mayaman siya, hindi dahil may pera siya. Amen? May pera ka o wala, inapakan ka. Kasi, ang iba, bakit ba sila, di ba sabi niya, wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Ano ba yung kinakatakutan ng tao na kasawian? Sagot po mga kapanalig. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. May iba, may mga sakit, natatakot sila, baka sila'y masawi sa sakit na ito. May iba naman natatakot, walang pambayad sa utang, walang pera. May iba natatakot dahil tatanggalin siya o siniraan siya sa kasinungalingan ng tao. Pero lahat ng ito, may kasagutan. Ang sabi ng Diyos sa atin. Sabi niya, di ba? Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. So ano man pinagdadaanan natin sa buhay, para tayo ay gumaling, para tayo ibangon ng Diyos, para tayo ay lumakas, tumindig at tumayo. Kailangan manalig tayo na matutupad ang sinabi sa atin ng Panginoon. Di ba? Basahin ko lang po. Ano ba sabi nga sa atin? Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Ililigtas ako mula sa labanan at pababalikin taglay ang tagumpay. Amen? So, ibig sabihin, sa Diyos tayo hingi ng saklolo. Ililigtas tayo mula sa labanan at pababalikin taglay ang tagumpay. Kaya nga sabi, ilagak kay Yahweh ang iyong siliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ngunit ang bulaan at mamamatay tao, itatapon ng Diyos doon sa impyerno. Hindi nalalawig ang buhay sa mundo. Kaya sa Diyos lamang, mananalig ako. Palakpakan natin ng Diyos. So, ibig sabihin, huwag kang matuwa kung ikaw ay, o kung hari, dumami nga ang ating kayamanan, pero paano kung ito'y kinamkam mo naman? Paano kung dahil nagdamot ka lang, hindi mo nakuhang magbigay sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, o sa mga mahihirap, o maging sa gawain ng Diyos? Kasi sinabi ng Diyos sa atin, ilagak sa Diyos ang iyong siliranin, alalayan ka't ipagtatanggol. Hindi lang yun. Ang sinabi niya, di ba, mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa mahihirap. Ito yung tunay na kayamanan na hindi lilipas, na hindi masisira, na hindi kukupas. Ano yung kayamanan na yan? Ang kayamanan na yan na hindi lilipas, na hindi kukupas, na hindi masisira, ay nakalaan sa ating lahat doon sa langit. Amen? So, ibig sabihin, wag tayong, ano yung mga kayamanan na kukupas, na masisira, na lilipas, ibig sabihin, sinabi ni Lord, ang kayamanan sa langit, hindi kukupas, hindi lilipas, hindi masisira. Pero ang kayamanan sa lupa, anong ibig sabihin ng Diyos? Masisira, kukupas, at lilipas. Amen? Kaya nga sabi sa atin ni Lord, basahin ko lang po. Sabi nga niya, si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. So, huwag ka matakot kung mawalan ka ng kayamanan sa lupa. Matakot tayo kung wala tayong kayamanan sa langit.
Kasi sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa kung saan may naninirang tanga at kalawang. Higit sa lahat, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang. Dahil kung nasa ng inyong puso, naroon ang inyong kayamanan. Amen? Mga kapanalig, mga brother and sister, magkakaroon muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, ating pong pangnilayan, ano ba yung kayamanan na kumukupas, nasisira, lumilipas? Sinabi ng Lord, basahin ko lang po. Sabi nga niya sa atin, sabi niya, si Kristo ay naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Ibig sabihin, ito yung kayamanan dapat nating pagyamanin. Kasi si Jesus, napakayaman, may-ari ng langit at lupa. Siya'y Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Pero hinubad niya ang pagka-Diyos. Bakit? Para abutin niya ang mga mahihirap. Ang mga nakagapos sa kasalanan, palayain. Ang mga nakagapos sa masamang espiritu, palayain. Ang mga mahihirap pasaganain ng kanyang mabubuting biyaya. Amen? So ito pala ang dapat nating pagyamanin. Naabutin natin ang mga nahihirapan sa buhay. Tulungan ang mga inaapi. Ipagtanggol. Pero sabi nga, makikita po natin dito. Basahin ko lang po. Sabi niya sa atin, nilingap niya ang kanyang abang alipin. Sabi na dito sa ating kahapon sa Ibanghel, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So ibig sabihin, ang magpupuno pala sa atin ng kagalakan sa ating puso para tayo mapuno ng galak, sigla at pag-asa. Kailangan ang Diyos ay sumasa atin tulad ni Maria. Si Maria, saan ba siya naniraan? Sa mansyon? Sa palasyo? Hindi. Kung maalala natin, bago siya manganak sa ating Panginoong Jesucristo, kumakatok siya sa bawat tahanan. Pero ni isa, walang nagpatuloy. Sasabihin mo ba kawawa? Hindi. Sabi ng Anghel Gabriel sa kanya, Maria, matuwa ka sapagkat ang kalugod-lugod ka sa Diyos. Ikaw ay magsisilang ng sanggol na tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. So, ibig sabihin, matuwa tayo, hindi dahil mayaman ka, mapera ka, nanalo ka, o kahit na nagsinungaling ka, nanalo ka. Hindi. Matuwa ka kasi dahil naging kalugod-lugod tayo sa Diyos. At kung tayo naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali, hindi ka gagawa ng masama. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang kinalulugdan ng Diyos ay kabutihan, hindi pang-aapi, hindi paggawa ng kasamaan. At ito yung maging inspirasyon natin sa buhay. Kasi maraming litulupaypay. Anong dahilan? Bakit maraming tao litulupaypay natatakot? Marami
Nako, paano kaya wala akong pambayad? Nako, inapakan ako. Yung sakit ko. Pero, makikita natin ang isang lalaking bulag sa ebanghelyo natin ng Huwebes. Ano nangyari? Basahin ko lang po. Ang isang lalaking bulag na si Bartimeo. Jesus, sabi nga niya dito, di ba? Siya ay si Bartimeo. At ano nangyari? Nalaman niya na si Jesus ay naroon. Sabi, nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano nangyari? Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siya nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen? Minsan sa ating buhay, gusto nating lumapit sa Diyos, manalangin, pero maraming pumipigil sa atin. Ano yung, katulad nito sa lalaking bulag. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siya nagsisigaw. Ito sana yung gayahin natin, ang lalaking bulag. Na kahit na siya maraming sumusuway sa kanya, hindi niya pinansin ang mga nasa paligid niya. Kasi mas pinansin niya ang Diyos. Dahil alam niya, ang Diyos ang tanging magliligtas sa kanya upang siya'y gumaling. Bulag siya, hindi siya nakakakita, pero kitang-kita niya kung gaano kapangyarihan si Jesus. Maraming tao, hindi naman bulag, pero nawalan ng paningin. Nawalan sila ng pag-asa dahil nawala sa kanila yung tiwala sa Diyos. Pero makikita mo itong lalaking bulag. Kahit bulag ang kanyang mga mata, kitang-kita niya na makapangyarihan ng Diyos. At pag siya'y nakalapit kay Jesus, siya ay makakakita. Siya ay gagaling. Ito yung malaking hamon sa ating buhay. Bulag, ano man dinadaanan natin, mabigat man, masuliranin man, o ano man, meron tayong tatakbuhan. Merong sasalo sa ating buhay. At yun ang Panginoong Yesus. Kaya nga kahit na pinigilan siya ng mga tao, hindi niya ito pinansin. Di ba katulad sa aking buhay? Hindi ko na maakalain na ako'y bibigyan ng Diyos ng ito po yung ating healing program sa Radyo Veritas. Kasi wala naman akong pera. Pero makikita mo, yung tao na akala mo tutulungan ka, susuportahan ka, hindi ka nila na-recognize bilang magsalita. Pero si Lord, binigyan ako ng mic ni Lord. Hindi lang mic, 1 oras pa. Ano ibig sabihin ng Diyos? Wala sa pera, wala sa kaanuman. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, tumugon ka. Kung ikaw binigyan niya ng gift of preaching, walang hadlang para hindi mo ipangaral ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay binigyan niya ng kayamanan, tumulong ka. Suportahan mo ang Diyos, ang gawain ng Diyos. Kasi kanya-kanya tayo ng gift. Hindi, kaya sinabi ng Diyos, diba, huwag mong sabihin na ang kayamanan mo ay bunga ng iyong lakas at talino. Alalahanin mo, ang Diyos nagbigay sa'yo ng lakas. Kaya nga magugulat ka, ay bakit buhay siya, malakas siya, bakit biglang namatay? Kasi hiram lang natin ang buhay natin, hindi ka dapat magtaka. Kaya kung pinaghahandaan natin na yumaman tayo, higit natin paghandaan ang pagharap natin sa Diyos. Amen? Ano yung paghahanda na yan? Gumawa tayo ng mabubuti. Gumawa tayo ng kabutihan. Aanin mo ang dami ng kayamanan. Kasi pagharap natin, kaya niya tatanungin, gaano kalaki na ipon mo sa bangko? Bilyones? Gaano kalaki ang lupain mo? Gaano kataas ang puso? Hindi niya tatanungin yan. Ang tatanungin niya, nung ako ba'y nagutom, ako ba'y pinakain mo? Nung ako ba'y nauhaw, ako ba'y pinainom mo? Nung ako ba'y walang damit, ako ba'y diniramtan mo? Nung ako ba'y nabilanggo, ako ba'y dinalaw mo? Nung ako ba'y nagkasakit, ako ba'y binisita mo? Ano ibig sabihin ni Lord? Marami nagugutom na kailangan nating busugin. Physically, bigyan natin ng pagkain. Spiritually, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Kasi sinabi ni Lord, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. Ang nananalig sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Busog na busog ang katawan mo, pero yung espiritu mo, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Sino? Tao. Ang magiging kamay ng Diyos para ipangaral
ang salita ng Diyos na magbubusog sa mga tao spiritually. Kaya maraming nadidepress, nalulungkot, kahit ano pang naabot, o kahit mahirap man. Kasi anong dahilan? Kulang sa pananalig sa Diyos. Kulang sa tiwala sa Diyos. Kulang sa pagmamahal. Kasi sa buhay ko nito, sa edad ko, dami ko naranasan pagsubok. Pero hindi naging dahilan ng pagsubok. Naranasan ko rin ma-depress way back 2000. Nakarating ako sa Hawaii, sa Amerika. Pero nag-board exam ako, state board. Kasi sabi ng nanay ko, Analing, kunin mo physical therapy kasi maganda dito sa Amerika. Hindi pala yun na, although akala ng tao, ang pag-earn ng money, yun ang pagiging sukatan ng pagiging mapayat, pero hindi pala. Ang sukatan pala ng buhay ng tao. Kaya sinabi pala ni Lord, mag-ingat ka sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kasi sa ganitong sitwasyon, wala naman akong pamilya, pero nakikita ko kung mga tao nahihirapan. Kailangan be sensitive. Kasi ang tunay na kayamanan ay nasa pag-ibig sa Diyos. Paano mo magagawang ibigin ang pinakamaliit na nilikha ng Diyos kung hindi mo kayang makinig sa Diyos? Kung hindi mo kayang sumunod? Kasi nung dati, hindi ko naman nakikita ang mga tao. Basta alam ko, sarili ko lang. Pero nung ako nakinig sa Diyos, binuksan niya ang aking mga mata at nakita ko ang mga hinaing ng tao, ang mga kanilang pinagdadaanan. Na kailangan pala maging mayaman tayo sa malasakit, sa kawang gawa. Kasi yun ang tunay na kayaman na hindi nauubos, na hindi nabubulok. Makikita natin. Sabi nga ng Diyos sa atin, basahin ko lang. Sabi ng isang binatang mayamang kay Jesus, ano pong dapat, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. So, minsan, totoo yan, sinabi nga ng lalaki, ang lahat po ng iyan, tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Minsan ang tao ganyan, tinupad ko na po lahat ng utos, pero nung sagot ng Diyos, hindi pa sapat yun. Tinitigan siya ni Jesus, at ano nang sabi ni Jesus? Magilo siya, tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo yung ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, hindi pa tapos doon. Anong pang kailangan? Sumunod ka sa akin. At namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. So, magtataka ka, bakit nalungkot itong lalaki? Napakayaman naman niya. Kasi bakit siya nalungkot? Dahil hindi siya nakasunod kay Jesus. Kaya sino sa ating gusto maging masaya? Gusto magkaroon ng kapayapaan, ng peace of mind? Sumunod tayo kay Jesus. Follow Jesus. Pagamat mahirap. Kaya nga sinabi niya, di ba? Sinabi niya sa atin, magtiis tayo sa ating kapighatian. Lakasan natin ang ating loob. Ano mang dadanasin natin, pagtiisan natin. Kasi ito yung magiging lakas ng tao. Kasi si Jesucristo, bagamat Diyos, Hari, nagtiis siya, nagsakripisyo hanggang sa kamatayan sa krus. Ito yung pagsunod kay Lord. Kaya bakit kukunti ang sumusunod kay Lord? Kasi ayaw na magtiis, ayaw ng hirap. Kaya yung iba, kahit mali, kakampihan. Alam na walang kasalanan, paparusahan. Alam na may kasalanan, palalayain. Pero mag-ingat po tayo. Sabi nga sa atin ni Lord, di ba? Basahin ko lang po. Kawawa mga gumagawa ng di makatarungang batas at mga nagbibigay ng maling kautusan, pagkat iyan ang nagkait ng katarungan sa mga api at nag-aalis ng karapatan sa mahihirap. Kawawa ang nagsasamantala sa mga babaeng balo at sa mga ulila
Anong gagawin nyo sa araw ng kaparusahan pagdating ng lagim buhat sa malayo? Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong? Kanino nyo iiwanan ng inyong kayamanan? Walang nalalabi kundi sumuko kayo. Amen? Palakpakan natin sila sa Isaiah 10 verse 1 to 4. So, ibig sabihin, hindi pala sukatan yung ikaw ay may posisyon, mayaman ka, kundi ang sukatan, kung nanindigan ka ba sa tama? Kung pinanalo mo ba ang Diyos sa buhay mo? Amen? Kung naipanalo mo ba ang Diyos, pinaglaban mo ba ang Diyos, nanindigan ka ba sa Diyos? At ang Diyos, alalahanin mo, ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katarungan, Diyos ng Diyos ng kabutihan, Diyos ng katotohanan. Kanino ka papanig? Sa katotohanan o sa kasinungalingan? Kaya sinabi ng Diyos, hindi ko kayo papansin kahit kayo manalangin na manalangin. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat marami kayong buhay na inutang. Ano yung buhay na inutang na yan? Marami kayong inapi. Inapakan. Alam niyo na may nakaupo, aagawin niyo pa, nanakawin niyo pa. Alam niyo na mahirap, papatubuan niyo pa. Paano siya makakabangon? Alam niyo nang walang-wala, may 10 milyon ka, bakit di mo tulungan kahit 3 milyon? Hindi mo naman ikakamatay yun. At iyon ay kakayaman mo pa kasi nag-impok ka ng kayamanan sa langit. Kaya sinabi ng Diyos sa atin, mawala na ang lahat. Wag lang. Mawala na ang salapi o kayamanan sa kapatid kaibigan. Wag lamang amagin o mawala sa taguan. Amen? Gamitin nyo yung kayaman ayon sa batas na. Ano ba yung batas ng Diyos? Ang batas ng Diyos pag-ibig, ang batas ng Diyos katarungan, ang batas ng Diyos ay kabutihan. Kaya huwag mong hahayaan. Kaya nga sabi niya, di ba? Huwag kang manghangad ng maging hukom kung wala kang tibay ng loob na panindigan ang katarungan. Pag nasindak ka sa babala ng makapangyarihan, baka mawalan ka ng karangalan sa paningin ng madla. Ito po sabi sa atin ng Diyos, Ecclesiasticus 7:6. Ang sabi ng Diyos, ako'y namumuhi sa pagkakasal at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko mga taong tapat sa akin, walang hanggantipan ang aking gagawin. Kaya nga sabi ng Diyos, Kawikaan 24:28-29, huwag kang sasaksi sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan. Ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mo sasabihin gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin para makaganti. So, ibig sabihin, ingat po tayo. Huwag kang magsasaksi sa kasinungalingan ng iyong kapwa. Napakalaking kasalanan sa Diyos. Porkit anak mo, kakampihan mo, alam mo ng mali. O kung kakilala mo or what, kailangan manindigan ka para sa katotohanan, sa katarungan. At ang Diyos malulugod sa atin. At kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi nga, kaya nga tahakin mo landas na matuwid, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis, ngunit ang masama sa lupain mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng magdaraya. Amen? Kaya nga tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi may kakayla sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. So ito yung ating dapat na malaman. Kung anong ginawa mo, pagbabayarin mo. Kung mabuti ginawa mo, gagantimpalaan ka ng Diyos. Kung masama, parurusahan ka ng Diyos. Hindi mo masusuhulan ng Diyos. Kung sa lupa, sa lupa, ano-anong ginagawa ng tao para manalo. Pero sa Diyos, wala kang may tatago. Lantad lahat. Kaya nga sabi niya, di ba? Basahin ko lang. Sabi niya, huwag niyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suwal pagkat ang suwal ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Ang katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo mabubuhay na matagal sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh. Palakpakan natin na Diyos. So, ibig sabihin, para tayo mabuhay na matagal at makamtan ang buhay na walang hanggan, ano sabi niya? Ang katarungan lamang ang inyong paiiralin. So, kung siguro lahat ng tao gusto pumunta sa langit, wala sigurong sinungaling. Wala siguro nang gigipit. Wala siguro nang aapi. Kasi lahat gagawa ka ng mabuti. Kasi ito'y nakakalugod sa Diyos. Sabi nga, mas mainam ang magkawang gawa
kaysa magpayaman. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Ang gumagawa nito, hahabang buhay, maligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang makasalanan ay kaaway ng kanyang sarili. Amen? At hindi lang yun, sabi nga nila, ngunit ang bulaan, mamamatay tao, itatapon ng Diyos doon sa impyerno, hindi nalalawig ang buhay sa mundo, kaya sa Diyos lamang mananalig ako. Kaya ano ba yung bulaan? Itatapon ng Diyos sa impyerno. Hindi nalalawig ang buhay. Kaya nga sa ating lahat, uulitin ko, balik po tayo. Hangarin natin yung kayamanan ng di lilipas, na di na nasisira, na di kukupas. At itong kayamanan ito nakalaan para sa atin sa langit. Ibig sabihin na Diyos, huwag mong hangarin mga bagay sa lupa. Ang hangarin natin ay yung bagay na nasa langit. Ano ba yan? Pag-ibig, pagpapatawad, habag, malasakit, katarungan, pagtulong, pagkakawang gawa. Hindi mo pwede sabihin, lagi naman ako nagsisimba eh. Pero paano kung meron kang tao na inapi? Meron kang inagawan? Yun luluha sa Diyos at diringgin ng Diyos ang pagluha ng taong inapi. Ito ang dahilan bakit ang tao napapahamak. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil hindi siya nakinig sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Diyos. Kaya nga napakalaga sa atin, ipangiling natin ang araw ng linggo para bumaba ang banal na Espiritu Santo. Katulad ng isang lalaking bulag. Bulag siya pero pinagpilitan niya makalapit kay Jesus. Kasi nakikita niya na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas, ang dakilang mga gagamot. Kaya nga sa ating buhay, kung nakikita natin si Jesus, walang dahilan. Bakit hindi ka magsimba? Bakit di mo bigay ang araw ng pamamahinga? Kaya nga sa amin, hindi hadlang ang pero anuman, bagamat nahihirapan. Pero ako'y nananalig, natutulungan ako ng Diyos sa mission na ito. Kasi sabi, yan ang pangako niya, humayo kayo, ipangalan salita ng Diyos. At sa ating panahon ngayon, kaya nga meron tayong media, kaya nga we are blessed kasi meron tayong Radio Veritas na kung saan daluyan ng salita ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Amen? Kaya supportahan natin ang ating healing program. Kasi aminin ko kulang kami sa budget. Pero hindi ito magiging hadlang para tayo ay sumuko. Kung ako iniwan ko ang lahat, ang iba magbibigay na lang, nanghihinayang pa. Huwag tayong manghinayang kung ang kapalit nito ay kabutihan ng lahat, kaligtasan ng tao sa kamatayan. Kaya sa ating lahat, itong ating mga pagbasa ngayon, mapalad ang taong sapagkat nanalig ka matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Kinahabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Matakot po tayo sa Diyos. Huwag tayo matakot na mawalan ng anumang yaman. Kasi pag tayo may takot sa Diyos, magkakaroon tayong karunungan, talino na hindi may bibigay ng talino sa lupa. Anong talino yan? Na malalaman mo kung gaano kahalaga ang maglingkod sa Diyos, ang makinig sa Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos upang maligtas ka sa masama sa kapahamakan. Ngunit kapag ang tao hindi natakot sa Diyos, gagawa siya ng kung ano na lang gusto niya, na hindi niya alam ang dinaraanan niya ay kapahamakan. Ang dulo ay bangin na walang hanggan ang lalim at yun ang apoy na hindi namamatay. Kaya nga, itinataas niya ang mga nasa abang kalagayan, binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel. Kaya nga, hindi ka makapagmamalaki. Isang iglap kapag ang Diyos ay kumilos. Wala tayong laban. Pero sa taong nananalig, nakikinig at sumusunod sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos, maging sa kamatayan, aagawin ka ng Diyos. Kaya di ba sinabi nila, kahit na huwag kayong mga tao naghahambog sa yaman na nalig. Di ba? Kaya napahamak, hindi nanangan sa Diyos.
Kaya nga sabi niya, lagi niyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa atin, Panginoong Jesucristo. Kahabagan niyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin niyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan nyo. Ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman nyo pati ang damit nilang tigmak ng kahalayan. So, ibig sabihin, kahabagan natin na tulungan ang mga nag-aalinlangan. Amen? Kaya nga, kailangan natin, marami, dapat mahabag tayo sa tao. May iba, they feel helpless, pero hindi niya, kung tayo magiging kamay ng Diyos, makikita nila, may pag-asa, mayroong kaligtasan. At dito sila'y titindig at babangon. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na may nag-alin ng buhay para sa atin. At kung ito'y nalaman mo, hindi mo sasayangin ang buhay mo dahil lang sa pera, sa problema, o kahirapan man. Dahil nakita mo, you are very precious to God. Napakahalaga mo sa Diyos. Kaya sa kabila ng lahat, inialay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Dahil sa galit, sa pride, kasakiman, kadamutan, o anuman, lahat yan masisira, mauubos. 10 milyon sa isang iglap, mauubos, mawawala. Pero yung ating pag-ibig, pananalig, yan ang madadala natin hanggang sa langit. Yung mabuting ginawa natin, yan ang hindi mauubos. Dahil yan ay ang ating pangalan ay nakatala sa palad ng Diyos. Kung tayo ay makikinig at susunod sa Diyos. Kaya nga, makikita natin, di ba? Sa Kanya, sabi nga, dalangin nyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman nyo masasama, pakaibigin ang mabubuti. Amen? Sana maging tunay ang ating pag-ibig. May iba peke. Pag wala ng pera, hindi ka napapansinin, hindi kayo pagtatanggol. Ay, ibig sabihin, tunay na pag-ibig, nakahanda kang tumulong. Huwag tayo magtatangi ng tao, mahirap, mayaman, pantay-pantay sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, pag ikaw nagtangi ng iyong kapwa, ikaw ay sumusuway sa utos ng Diyos at dapat kang parusahan. Kaya ingat po, huwag po tayo magtatangi ng tao. Basahin po niyo sa Santiago po yata yun. Amen? Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Mahalaga nyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong puso maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, magpakasipag tayo, hindi para mag-ipon sa lupa, kundi magpakasipag at buong puso maglingkod sa Diyos. Minsan dahil sa trabaho, wala ka ng oras maglingkod sa Diyos. Minsan ang tao, kaya nga nagtataka ko, wala naman akong pero sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na mangaral through Raj, dito sa ating gawain kay Lord. Maraming mayayaman na pwedeng iutusan si Lord. Pero hindi tinitingnan ng Diyos kung anong kahinaan natin. Tinitingnan niya kung paano natin siya, kung gaano natin siya ipaglalaban sa ating buhay. Katulad ni Maria, ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa ang iyong sinabi. Kaya sa ating lahat nawa sa ating buhay, ipanalo natin ng Diyos sa ating buhay. Ano man ang ating misyon, tumulong po tayo. Kaya ako'y kumakatok sa lahat, nawa suportahan niyo, tulungan ang ating missionary Words of God, lalo sa ating healing programs. Ang sinong gusto mag-advertise, sponsor, maaari niyo po ako i-message, i-PM, o you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. At sa lahat na nais na prayers, intention, everything, you can message us. You can call us. At sa every Sunday fellowship, maaari po kayong dumalo. You can come and join us and we will bless and heal. Amen? Tayo po'y manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit.
Panginoong Diyos, napakaganda ng iyong mga sinabi sa amin. Lahat may pag-asa, lahat ay gagaling. Kapag sayo kami nanalig, kapag kami sayo lumapit. Kaya sa mga oras na ito, tingin mo ang dalangin ng bawat isa na nanood nakikinig. Hipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan. Ano man kanilang sakit, sa mga oras na ito, gagamutin mo, paghagalingin mo. Ano man yan, Lord, cancer man yan, diabetes man yan, sa puso, sa kidney, ano man, sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Dinadalangin ko sa iyo ang aming minamahal na si Bishop Ted Bacani Jr., Father Simon Peter Ramos, si Father JP, Jason Carl Alvarado, Lilibet Conlu, Tony Pax Limpola, Syra Jean Espinida, Catherine Catan, si G. Reyes Raze, si Banjan Perilla, Rochelle Loya Perillas, Chuk Jr. Mutuk, Bessie Mape, Angelica Gabino, Elsa Bartolome, Brother Bong Garcia, Edgar Garcia, ganun po si Anita Bondok, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino. Lord, sa isang salita mo lamang ang lahat iyong paghagalingin. Ang lahat lulutasin mo ang aming mga problema. Amen. Maraming pong salamat, Lord God. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. To the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa ating healing program. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.